Afternoon po mga kababayan. Oh, good morning po mga kababayan. Ma'am sir, this is Jam. The Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is May 5, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Nara, sa may Fortune Village Street. Parada po yan. Parada Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may Team Win Corporation sa may Dalandanan, Valenzuela po yan. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti po. Pagkakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sila sa kaliman po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa loob. Sabi po, makinig tayo ng mga nagbabaga ng balita at talakayan. Pero hanggang ngayon, mamaya, makukuha natin ang panig naman ng camera. Pero ang aplak po, tangkaon natin kunin ang kanilang panig dito po sa issue ito. Pero hanggang ngayon po, hindi po pa rin sila tumutugon sa ating mga request for interview. Bibigay dala tayo sa ilang mga paalala. Oras po natin, alas 8:23. Radyo na, labanan ng fake news. DZBB, balita totoo. 8:23 mga kapuso. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng DCSO. Hindi umuurong sa pagtulog. Hindi umuurong sa pagtulog. Nung rice test ito, meron kami iba. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta rice test. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Ito sa present ko pinakit. Rice test. De kalidad at abot kayang gamot, ipilit at tingin. Basta rice test. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Your winter. What? What is dapat na for dinner? Rice check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your meal order more. Dessert EO. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtaksya ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsigal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, visitahin ang www.rancour.ph. Isang mensahe mula sa Rancour. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang labanan ang pagdami ng mga illegal na online gaming site, inilunsad National Food Authority NFA, pinamamadali na po ang procurement ng billing services o pagbiling sa mga palay upang mapaluwag ang kanilang mga bodega. Ang reklamo ng ilang pagsasahali, hindi sila makapagbenta ng ulang bigas sa NFA dahil ang mga imbakan ay kilari lang siya na Vinsdonor ng NFA, may mga imbakan silang mabilis magtuto, lalo na sa mga lugar na maraming buwang nagsasaka. Kaya naman malaking tulong na po agad na magigilin yung mga palay para mapaluwag ang mga imbakan at maibenta sa programang 20 pesos kada kilong bigas ng pamahalaan ng bagong Pasida. Bigla ang pagtaas ng tigil sa kuryente ay nabigla at inagagalit ng maraming consumer. Iimbestigahan na po yun ng Senate Committee on Energy. Ayon din sa Rodopia Cayetano ng Corporation Committee, dapat nabigil linaw ang hindi pangkaraniwang pagtataas ng tigil sa kuryente. Ay, kanan ha? Oo, wala. Pinabili Cayetano ang ikinakang
Maliit to. Pag sa lubungan, wala na, no? Ah, pero dito lang pala sa bungan. Ako naman po ang inyong kapuso na pinasasasyon. At ang pinoprotektahan. Dali naman. Ay, hirapan tong pumasok to. Hindi ba napapa-imparte na yun ang report ng naging investigasyon? Investigation. Wala po narinig. Tapos, ang sabi ni Atty. Milacayo, dahil yun yung pinag-usapan dito ay in-law house ruling. So, tayo or bilhin agad yung anak sa 6.7 million. Maliban po kay Congressman Elise, tatanungin din natin kay Congressman Zamora kung meron pang ibang buong binato nag-umpisa pa ba? Ang maaaring mangyari dyan po sa May 11 ngayon. Oo, nababago pa dito. Detalye nito. Yung experience na nabagyan sila na ang napupunta sa article sa impeachment baka May 12. May malaking sinungaling. Noon dito, naging tuloy. Ang oras natin na 34, radyo na, labanan ng fake news. Ako po si Joe Reyes Bell. Totoo at tamang mga balita hatid sa inyo ng Super Balita sa umaga nationwide at ang malalimang patibay sa isyu ng saksi sa Double A. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Servisyo, totoo.
Alright, nasa linya na natin si San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, Vice Chairman, Chairperson, House Committee on Justice. Congresswoman, ma'am, si Joel Sibag po ito. Magandang umaga, ma'am. Hi, good morning, Sir Joel and Ma'am Weng. Good morning po sa lahat ng tagapakinig. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Ma'am, yung development na ito, yun daw 2 million na pumasok sa account ni Attorney Max Carpio ay ginawang 2 million because of a system glitch. At sinasabing nasa report na raw po ng AMLAC pero hindi mo nabanggit sa House Committee on Justice proceedings. Ano po initial reaction niyo po dun sa bagong development? You know what, yeah, maybe I was a little too busy yesterday, but this is the first time I'm hearing that. And, well, tayo, syempre sumusunod tayo sa ebidensya, sa mga official documents of the government. And nilabas naman po ng AMLAC ang mga dokumento nila. So, syempre, yun po ang ating pagpapasihan ng ating opinion on this matter. Ang sabi po ng abogado ni Attorney Max Carpio sa Attorney Danao, doon sa, base doon sa nakita nila, nakuha nilang information online, yun ang sabi niya. Nakakasama daw po yung information of system glitch. Yung sa report mismo ng AMLAC. Yung po bang portion na yun ay hindi nabasa ng kahit kung sino sa Justice Committee members. Kasi parang material po yun na information para hindi mabanggit sa committee. At meron po ba talagang ganong klase ng information na parang Nagkaroon ng glitch. glitch dito po sa account? Syempre, hindi natin malalaman if there was if there were issues, there was a problem in the preparation of those documents. So po, again, tayo po, sumunod lang tayo sa nilabas ng AMLAC. Of course, these are official documents that we should rely on. Ngayon, kung ano mang sinasabi nila dyan, maybe it's their duty to present it during trial. Ito po ay patungkol sa bank account po ng ating presidente at ng kanyang asawa, or if it even refers to the son, and then it's for them to present it during trial. There's a presumption of regularity of government records, and we give the AMLAC report this presumption of regularity or credence. Ang ganito, doon po sa report ng sa 24 kagabi, sabi ng sa GMA News, nakakuha sila ng copy ng report ng AMLAC sa House Justice Committee. Okay. Ito po sa report na yan, binabawi ng bangko yung nasa 13 covered transactions ni Carpio, yung covered transaction sa AMLAC. Dahil nagkaroon nga daw po ng system bug. Yung portion po yun ng report ng AMLAC, hindi po ninyo yan nakita. Wala naman po kaming nakitang binabawi ng mga bangko yung mga records na yan. As far as we're concerned, during the hearing, in fact, si Ma'am Laila, Congresswoman Laila po, she was able to confirm 19 bank transactions, 19 transactions, which appeared in the AMLAC report. So, kung meron mang pagbabawi ng bangko, hindi po naman binanggit ng AMLAC yun, ng AMLAC. Ito po, Okay, siyempre hindi kayo pwedeng kayo pala gumagawa dito? Yung mga ganyan? Baka na yung committee report. TBC. TBC nga. Ang duty ng on justice. Correct. Pero kayo bilang mga miyembro, para sa inyo, work pa ito na palitan. Basta inyo po ang report, pwede disclose naman doon sa boto po ninyo pagdating po sa Senate. Well, for us, kung ano po ang naipresent ng ebidensya at the hearing of the Committee on Justice, yan po ang aming source of information, yan po ang aming ebidensya. And again, government records are presumed to be regular. Ngayon po, like I said earlier, it's up to them to present this in the trial. Pakita po nila kung wala naman po talaga silang tinatago unexplained wealth. You're saying sa And trial in any case po, in relation to the issue of unexplained wealth, konektado po dito yung SALN kung saan po nakalagay na zero ang kanilang cash on hand at cash in bank.
Eh, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paano po muna. Kaya Pansin. hindi na material